Mukhang sulit na naman ang ating pagpunta sa ating sira-sira trap. Pagdating pa lang namin ay napansin na kagad namin na naglabasan na naman ang mga hipon. Na ang mas nakakatuwa, mas malalaki na sila kumpara noong huli nating harvest. Ibig sabihin na habang mas tumatagal ay lalo silang lumalaki at nagiging mas maganda ang ating huli. Isa talaga ito sa mga bagay na inaabangan namin sa bawat pagbalik dito. Hindi mo alam kung ano ang sasalubong sa'yo. Pero pag ganito ang makikita mo, mapapangiti ka na lang. Isipin nyo ang mga hipon na ito ay isa sa pinakamahal na seafood sa palengke. Pero dito ay parang pinupulot mo na lang sila isa-isa. Habang naglalakad tayo sa sira-sira trap, bawat takbang ay may panibagong sorpresa. May mga hipon at iba't ibang isda at minsan ay may alimasag pa. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang bunga ng ilang linggong paghihintay at pagsisikap. Pero hindi rin nagmadali ang araw na ito. Habang abala kami sa pagpupulot ng mga hipon, biglang napansin ng kasama namin na may mga isdang nagsisimulang makatakas. Agad akong tumakbo sa main area ng trap. Pagdating ko doon, kasama namin ay sinubukan pang habulin yung mga isda. Damo! Ganyan talaga ang buhay ng isang mangingisda. Hindi sapat ang sipag lang at kailangan din ng tiyaga, diskarte at kaunting swerte. Minsan masagana ang huli at minsan naman ay may pagsubok na katulad ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang pag-asa dahil sa bawat araw, sa dagat ay may bagong pagkakataon. Habang unti-unti nang humihibas ang tubig, wala na lang kaming ibang gagawin kundi ang maghintay. Kapag tuluyan na itong nawala, doon na magsisimula ang pinakakaabangang bahagi, paghuli sa mga isdang na trap. Kailangan halos wala nang natitirang tubig para hindi na sila makatakas at mas madali namin silang mahuli. Doon na rin namin makikita kung gaano karami at kung ano-anong klaseng isda ang naiwan sa loob ng sira-sira trap. Oh mga gat! Yan. Dami isda. Mga gat pa. Bangus.